Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito kung saan ay tinatanong niya rito kung pwede bang mangyari ang tinatawag na reverse split dito sa cryptocurrency tulad daw po ng stocks. Ito po yung sitwasyon kung saan ay hindi po ito po yung sitwasyon kung saan ay mababawasan po yung holdings natin pero kung tumaas yung presyo nito ay same value pa rin daw. Kaya yan, ito po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Ang masasabi ko po rito ay yes po, meron pong reverse split ang cryptocurrency katulad ng mga stocks. At yung tawag po rito, ayan, dito sa cryptocurrency, ang tawag po rito ay hindi reverse split kundi reverse token split. Kaya yan po ang tawag dito sa cryptocurrency. Reverse token split. Kaya ayan. Ang nangyayari po ito, ayan, kung ginagawa po yung reverse token split na ito para mas ma-improve yung liquidity ng isang crypto. At syempre para mas maging attractive na rin ito sa mga traders. Kaya ayan, pero dapat po nating malaman na parang wala rin, parang yan lamang po yung benefits ng reverse token split na ito. Parang wala rin pong epekto ito sa kanyang value, ayan, or sa kanyang halaga bilang isang investment asset. Kaya ayan, yung nangyayari, paano nga ba nangyayari ang reverse token split na ito? Yan, ang ito po ay nagkakaroon po tayo ng yan, kung pag nagkaroon po tayo ng reverse token split ay yung total po ng holdings natin ay mananatili na pareho pa rin. Yan, kahit na yung bilang ng ating holdings ay nabawasan or lumiit dulot po ng reverse token split na ito. Kaya yan, para mas maipaliwanag ko dito ay magkaroon tayo ng isang halimbawa. Sabihin natin ay meron tayong hold na isang cryptocurrency o isang token na 100 na piraso. Yan, 100 na piraso. At sabihin natin na ang halaga ng token na ito ay nasa $1 ang kada isang piraso ng token. Kaya yan, dahil sa meron po tayong 100 na token ay yung total po ng investment natin dito ay $100. Ngayon ay sabihin natin na yung crypto asset na ito ay nag-undergo ng reverse token split na 10:1 na ratio. Ayan, 10:1 na ratio. Kaya ibig pong sabihin ay yung ating 100 token na ito ay madi-divide po siya ng 10. Yan, kasi yan po yung kanyang split ratio, 'di ba? Kaya 100 token divided by 10. Ngayon ay yung sagot po rito ay yung 100 token natin ay magiging 10 token na lamang. Yan, magiging 10 na lamang na piraso ito. Pero yung kanyang magiging value ay magiging $10 po siya. Kaya ayan, yan po yung kanyang magiging value. Magiging $10 po yung value ng isang token. Ayan po pala. Kaya yan, imbis na dati ay $1 yung kanyang value. Pagkatapos po ng reverse token split ay magiging $10 na yung value ng isang token. Kaya yung 10 tokens natin, ayan, pagkatapos po ng reverse token split ay ayan, mula po sa 100 token ay naging 10 tokens na ito. At yan, ang magiging value po ng isang token ay $10. Kaya ganun din. Kaya 10 times 10 tokens times $10 ay $100. Kaya ganun din yung kanyang halaga. Walang naging pagbabago sa kanyang halaga nito. Lumiit lamang po yung amount
bilang ng holdings natin na token, pero pareho na rin yung halaga nito. Ayan, wala pong naging pagbabago sa halaga nito. Yan lamang po yung reverse token split dito para kay ka-crypto. Yan, pero mukhang familiar naman po siya kung ano po ang reverse split token. Lalong-lalo na sa mga familiar diyan sa stocks. Kaya yan, wala rin pong pagkakaiba. Pareho na rin po ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.